Okay, good morning, Katrina. Happy Sunday. Hello, good morning, sir. Happy Sunday. Yeah, happy Mother's Day pala. Thank you po. Happy Mother's Day Yan, din sa asawa mo po. yes. Ang Mother's Day ay may history din. Merong Mhm. isang babae na nakaisip niya, ano, para sa mga nanay just after the war. Para magkaroon ng special day daw. Ay, no. Napakatagal na niyan. Before the war pa. Ay, nakaisip na niyan. So, it's being celebrated every year. Actually, ang dami nyo ang celebration, ano? Para sa mga kababaihan. Oo, ang dami. May Oo, March, Women's Month. oo, May December and vow campaign. oo. Nasa nakikita ko lang para sa lalaki, yung Father's Day. Father's Day at saka yung ano daw, Bonifacio Day. Ayun, yung Bonifacio Day, Rizal Day, yung mga ganyan. Pero all of Mhm. these are man-made philosophy or ideas na Mhm. somehow bibigyan ng influence sa ating buhay at sa ating mga desisyon. Kaya napakahalaga na meron tayong tamang philosophy sa ating buhay because it guides our words, our thoughts, our actions. Everything started from Opo. philosophy. Alam mo ba yun? Everything started from philosophy. Mhm. Before psychology, there was philosophy. So, maraming mga philosophers ang nabuhay noon who became philosophers just because they asked the question, why? Al- Mhm. Alam mo ba kung sino nagpasimula nun? Hindi po. Sino po? Socrates, Ah. a Greek philosopher. And if you will check their history, these people lived before Jesus Christ was born, Really? the 300 BC. Mm-mm. Oo, even before Socrates, may mga nauna pang philosophers sa Greek, pero made did not make a mark in history. Ang Mm. mas natandaan ng tao ay si Socrates, Plato, Socrates. and Aristotle. Aristotle. Yes. Mm-mm. So, yung big three na tinatawag ng history natin uh, made significant changes in the Western world. Kasi before democracy was invented or applied by the United States, all governments are kingdoms. Mhm. Okay? Today, we will study the history of kingdom. Saan sila galing? Because this history made a big influence on what we are today. Okay? Ano man ang nagiging desisyon natin sa buhay ngayon o ng bawat Pilipinong nabubuhay, yan ay may kinalaman sa mga philosophy nila noon na dinala dito sa ating bansa. Na siyang naging guiding principle ng bawat Pilipino sa pagdidesisyon sa buhay. Kasi pag sinabi mo, ito ang pinaniniwalaan ko, ito ang nakita ko, ito ang normal para sa akin, ito ang ginagawa ng marami, it usually becomes the human being's philosophy. Okay? And on the other side of the world, the Eastern, they have the big three also, who is, kilala mo? Big three philosophers din sa Eastern. Hindi po. Si Lao Tzu, si Mm. Confucius, and Lao Buddha. Tzu Confucius. Yeah, and Buddha. Okay? On the other side of the Nice. world. And these people, again, lived before Jesus Christ was born. Kung makikita mo yung timeline nila. Okay? So, welcome to your masterclass in marriage and family relationships. Today is May 12, 2024. We are on Yes. our third session. And the third session contains study of history, philosophy, science, and also a short
discussion about religion. Because this subject today that we will discuss has a great influence on what we are today as Filipinos. Para mas maintindihan po. mo rin, kung saan nanggagaling yung desisyon ng mga Pilipino, bakit tayo hindi disiplinado, bakit tayo gumigive up sa pagpasok sa marriage, bakit tayo nagpapabaya bilang magulang, bakit tayo nagpo-produce ng mga anak na nagiging sakit ng ulo ng lipunan, at bakit tayo ganito mag-react, no? Yung common reaction ng mga Pilipino kung bakit ganun sa bawat gobyernong nauupo. Kaya sa pag-aaral namin, talagang pag hindi nagkakaisa ang tao at ang gobyerno, yung citizens, no? Yung citizens at ang gobyerno, kapag hindi yan nagkakaisa, kapag hindi yan naging isa sa layunin, naging isa sa mga kilos at desisyon, mahihirapang umunlad ang isang bansa. Tama. Yan. So, naalala mo pa lahat ng lesson natin the last time? Apo, yung may mga lessons na tumatak talaga sa isip ko. Mm-hmm. Kagaya nun, Review tayo. oo, Sige. yung meaning ng marriage na legal contract siya or Mm-mm. formally recognized union ng dalawang tao na willing magsama habang buhay. Bale, yun din nalaman ko na sa marriage, nagsisimula siya talaga sa lalaki. Wala namang marriage kung walang lalaki na magkakagusto sa isang babae, magkakagusto na gusto siyang pakasalan at makasama habang buhay. So, parang ngayon ko lang din yan nalaman sa buong buhay ko na totoo naman talaga na nagsisimula sa lalaki. Yes. Tsaka very important naman talaga yung ma-strengthen natin yung marriage and couples. Kasi syempre, yung family is the basic unit of our society. Tama. So everything learned and empowered sa pamilya. So nagaganap. Yeah. Nagaganap lahat mga natutunan natin, yung values, Yes. lahat-lahat. So kung dysfunctional ang family, maaaring maging problema din ito sa lipunan natin. Kaya nga merong mga crimes na nangyayari, posible na galing itong mga taong to sa dysfunctional na family. So importante na ma-strengthen natin yung marriage, couples, and family. Yes. Tsaka hindi lang talaga posible na sa family nang gagaling. Ito ay napag-aralan na ng mga behavioral scientists. 99.9% of our social ills emanated from the family. Yung 1% yan, napakaliit na porsyento yan para sa other problem. Okay? Oo. That can be external factors, kagaya ng panggugulo ng China sa atin. Yun yung 1% na external factors. So, family is really the foundation daw of our nation, sabi ng konstitusyon, di ba? Article 15. At ang sinabi pa doon, pangalawang statement, marriage is the foundation of the family. Hindi na pinag-usapan doon kung sino ba yung foundation naman ng marriage. Sino ang foundation ng marriage? Alala mo? Sino yung foundation ng marriage? Yes. Nire-remember ko. Kanino ba nagsimula ang marriage? Sa lalaki. Sa lalaki. So siya yung foundation. Yes. Kaya pag pumasok sa marriage na mahina siya, kulang sa kaalaman tungkol sa pag-asawa, kulang sa kaalaman tungkol sa pagiging magulang, kulang sa kaalaman tungkol sa paghahanap buhay, kulang sa kaalaman tungkol sa paniniwala niya sa kanyang sarili. Hindi bilib sa sarili, walang tiwala sa sarili. Walang direksyon ang buhay, walang direksyon ng kaisipan. Yan ay hindi matibay na pundasyon. Pero kung lahat meron siya, kabaligtaran ng mga sinabi ko, malakas ang paniniwala sa sarili, bilib na bilib sa sarili, kilala niya kung sino siya,
Alam niya yung kaya Mm. niyang gawin sa mundo, i-offer na solusyon sa problema ng tao. Alam niya kung ano ang magagawa niya, nabigay ng Diyos para sa kanya. May takot sa Diyos, naniniwala sa Diyos. At malaki ang believe sa sarili na magagawa niya ang mga bagay na nakikita niya sa kanyang vision. No? Visionary. Importante sa lalaki yung visionary. Pag walang, May direksyon. yes, Mm. pag walang vision ng lalaki, iikot-ikot lang ang buhay niyan kasi wala siyang direksyon. Totoo. Yan. So, ganun katibay ang requirement sa lalaking nag-aasawa. Kasi siya yung nagpupurso sa babae. Siya yung nangungulit sa babae. Siya yung nanliligaw sa babae. As Mm. I've said before, hindi nyo nature, no? Wala sa likas ninyo ang mangulit sa lalaki para pakasalan ka. Mm. Di ba? Wala sa nature ng Oo. babae yun. Kahit na anong lahi, okay? Ramdam nila yan. Binabago na lang yan ng kanilang tradisyon. Kapag naging torpe na yung mga lalaki, nababawasan na yung nag-aasawa, nababawasan yung populasyon nila, babae na yung nag-i-initiate, no? Tinuturuan ng society, di ba? Na sila na yung mag-initiate para maging asawa yung lalaki. May mga bansang ganyan. Mm. Kagaya ng Babae Japan. na yung nagpo-propose. Oo, sa Western world, binabaligtad na rin nila yan, di ba? Sa Amerika, Mm. meron silang culture na kapag konti yung bilang ng mga nag-aasawa, nakikita nila yan eh, nasa statistics nila yan eh. Konti na lang Mm. nag-aasawa, ibig sabihin, ang daming lalaki na hindi nagkakaisip mag-asawa. Sa Singapore, meron silang culture na ganyan. Culture of working hard, hindi nag-aasawa, hindi nagpapamilya. Kasi tinuruan sila, Talaga. panahon ni Lee Mm. Kuan Yew sa Singapore, tinuruan sila na work hard and harder. No? Every citizen was required to be educated. Eh. Bawal pag hindi ka nag-aaral, simula pagkabata. Kaya halos Mm. lahat ng citizen ng Singapore, educated yan. Ang problema, ka work hard, ka aaral, hindi na naisip yung pagpapamilya. Oo. Kaya bumaba ang bilang ng mga Mm. nag-aasawa sa kanila. Sa Amerika, maraming torpeng lalaki siguro na Amerikano. Alam mo kasi sa kanila, yung mga latest generation, even past 2 generations, I suppose, meron silang culture of yung hindi naman sila kagaya sa atin kasi na merong harana, manliligaw, etc. Sila, gusto nila lahat instant. No? Yung latest 2 or 3 generations backwards. They want instant satisfaction, instant fulfillment, instant gratification without going into process. Okay? Kaya nga tinawag tayong age of entitlement eh. Na Mm. yung generation ngayon na nakasama natin, they want instant result sa kanilang mga requests, no? Oo, oo Yung nga. bang tipong kaka-message lang sa'yo, tapos 10 oras pa ng gabi, nagde-demand ng sagot kagad. No? Ganyan na ang mindset nila ngayon, yung mentality nila. Instant gratification, instant reward, instant satisfaction, ganyan ang kanilang mindset. Kaya, pati yung panliligaw, nadamay. Wala na yung courtship period, wala na. Basta nagkatinginan, nagkagustuhan, tapos na ang courtship period. Nauuna na yung sex, nauuna na yung physical attraction, then later on, they will find out yung kanilang mga diferensya. Yung kanyang mga hindi nila nakita before. No? At dyan din nabuo yung kasabihan na love is blind. Narinig mo naman siguro yun, yung love is blind. Love is blind. Mm. Oo, pinag-aralan ko, ba't kaya nila nasabing love is blind? Ang nakuha akong sagot, kasi pag in love ka, you will never care about sa nakikita mo today, sa kanya. Hindi mo papansinin yung mga bagay na turn off ka because nangingibabaw yung love. Mm. Ang pogi niya kasi, ang ganda niya kasi, ang sexy, ang macho, no?
Oo. all physical aspect, yung nakikita ng taong in love. Pag lumipas ng panahon, nagsama, nagkakilala, yun, doon lalabas yung mga tunay na kulay. Kasi hindi pinakinggan o pinansin yung mga red flags, mga warning Mm. signs. So, ang ending, during the first 5 years ng pagsasama, hindi kinakaya, bumibitaw, kumakalas, at naghihiwalay. That's why, statistically, you will see na ang trend ng hiwalayan ay mataas na hiwalayan ay nangyayari during the first 5 years. Not only in the Philippines, Mm. but worldwide. Right? I-research mo pa yan. Because we research it already. Worldwide. Mhm. First 5 years. Okay? So, let's see. Bakit ba kasi naging ganyan ang human beings? Every citizen ng bawat bansa ay may the same mentality. Bakit ganon? Nagkakaiba lang tayo sa race, nagkakaiba lang tayo sa culture, nagkakaiba sa tradition, pero pagdating sa mentality, meron tayong mga pagkakatulad. Pagdating sa pag-handle ng marriage, pag-handle ng pamilya, pag-handle ng mga relationship. Tingnan natin kung bakit. Okay? Sige po. Okay po. If you will remember, na-present ko na ba sa ito before? Itong data na to, studied by Rappler. Ang nagpupurso Mukhang, ng, hindi pa no? opo, hindi pa po. Ang nagpupurso ng annulment, just a quick part of this lesson, ang nagpupurso ng annulment ay mga babae. Yung 53.2% belongs to the female who initiates annulment. Sa males are only 46.8%. Okay? Just so you know. Mm. And for the last 10 years, before pandemic, ang average annulment cases na nagpa-file pending in court ay 10,000 average every year. Nagtaas yan after the pandemic. Kasi nung pandemic, nalimitahan ang galaw, kilos ng mga korte. So, walang masyadong nag-entertain or nag-file ng annulment cases Mm. because of the restrictions. And also, walang katapusang issue ang teenage pregnancy. Kahit naman dyan siguro sa inyo, problema nyo rin to siguro. Oo. Diba? At ang nakakatuwa na medyo nakakaasar, laging top 1 ang Pilipinas. Yes. Oo, ibig sabihin, ganun ba tayo ka-ignorante sa pag-handle? Di ba? Ganun ba tayo Oo nga. ka-ignorante sa pag-handle ng mga kabataan at hindi natin ma-control yung kanilang mga kilos, gawa, Mm. salita ng ating mga teenager? Di ba? This statistics, hindi ito ka proud, ano? Hindi ito hindi ito ka ang tawag doon, may pagmamalaki. Nakakaya ito. Pwede tayong pagtawanan ng ibang bansa. Pwede tayong Mm. pagtawanan ng Indonesia. Top 1 sila. Oh. Pwede tayong pagtawanan ng Cambodia. Top 1 sila. Oh. Ganun sila ka-ignorante, no? People or the other countries will tag us like that. Sobra tayong kulang sa kaalaman tungkol sa pag-handle ng problemang ito. At yung mga crimes, etc. Violence against women and children, napakataas din. No? If you check the PSA website, hindi pa nangyayari, 10 years ahead, meron na silang bilang. At yung bilang na yan ay hindi bumababa. Rising. Mm. Rising. Yung statistics na nakuha ko, ito, tingnan mo, sa PSA. Hanapin ko lang. Statistics, PSA, violence against women and children. Ito, nakita mo? Mm. PSA website yan. Kahit dito sa 2006. amin, ganun din. Yeah. Tingnan mo, 2024 today. 110,585.
Yan, no, sa second box. Mm. Mm. Next year would become 125,000. 125. 2026 would become 140,000. 2027 would become 156 and so on and so forth. Pataas ng Rising. pataas yan. Yeah, pataas Mm. ng pataas. Kaya you will wonder, baka ang next victim na niyan, kapitbahay mo. Kasama sa bilang, di ba? Baka yung next victim na yan, yung kakilala mo, kaibigan mo, best friend mo. Di ba? Ang galing nila mag-survey, ano? Ang tawag ba dito sa, ano nila? Sa theory nila, no? That can be called theory siguro, based on the trending. So, it's very frightening. Now, according to the study of Ateneo de Manila University, despite the existence of the law on violence against women and children, hindi rin naging effective yung batas na yon to curb the vowsy cases. For 19 years now, simula nang gawin yung batas, hindi siya nakatulong. Sa akin naman, ang comment ko dyan, hindi mo man kasi madadaan sa takot, sa pananakot, ang kahit sinong human being, no? Oh, may kulong yan, 6 years. Oh, may kulong yan, 10 years. Hindi ganun ka-effective ang pagtuturo in that manner, no? Ang tamang pagtuturo is yung mismong ugat ng problema. Kailangan matutukan yung mismong reason kung bakit nagkakaroon ng sakitan sa mag-asawa. Hindi yung isusuppress mo lang yung baha, pero hindi mo alam kung saan nanggagaling yung baha. Naintindihan mo, Katrina? Nakikita mo malakas ng tubig, pero hindi mo makita yung source. Saan yung pinakabutas, saan yung pinagmumulan talaga ng leak. Yun ang kailangan matumbok. Sabi nga, prevention is better than cure. Kasi yung mga vowsy laws natin, ano na yun, may problema na. Pero mas maganda sigurong, tama yung sinabi mo, sir, na hanapin kung ano yung cause. Ano yung Yes, ugat, ba't nagkakaroon ng ganitong mga problema? yes. Yun ang hindi natin natutumbok eh. Even sa teenage pregnancy, hindi natin natutumbok yung totoong problema ng mga kabataan. That's why, lumalabas ng bahay, naghahanap ng love, care, attention. Maybe because, probably because, wala siya makitang love, care, and attention sa kanyang tahanan. Totoo. Di ba? Kasi yun ang pangangailangan natin eh. According to Abraham Maslow studies, sa bahay talaga yung kinukuha, sa bahay sinusupply. And also according to the definition of the family by Wikipedia, which we discussed the last time. Tama ba? Na-discuss ko ba yun last time? Definition of the family. Parang, Discuss ko. parang po. Ito, yan. Discuss ko yan. Yes, opo. Okay. So, ito yung place, no? The family itself is the place where we build a person into a functional adult. Where we also teach them how to socialize with people. Kaya the moment na lumabas ng bahay ang anak natin, dapat napaka-friendly. Lahat ng salitang lalabas sa bibig niya, puro mabubuti. Malilinis. Yun ang kailangan na taglay ng isang bata bago mo palabasin ng bahay. Na alam niyang bawal manakit ng ibang tao, alam niyang bawal mang-agaw ng laruan, alam niyang bawal mandura, alam niya na bawal masama ang magnakaw. Alam niya dapat lahat yun. Bago natin palabasin ng tahanan. Pero hindi naman nangyayari, di ba? Atras pa tayo, bakit hindi nangyayari? Maybe because hindi turuan ng magulang. Atras pa tayo uli, bakit hindi naturuan ng magulang? Maybe because hindi alam na magulang ang kanilang gagawin. Lack of education. Yes. Di ba? You cannot do what you do not know. Yes. You cannot give what you do not have. So, ito yung sinasabi ni Abraham Maslow na our body is composed of these three components. Spiritual, psychological, physical na sinusupply ng magulang sa bata. Magmula pa sa araw na isilang siya.
yung study ni Maslow na ito ay mas pinaliwanag pa ng study ni Erik Erikson. So I encourage you to do your own self-study sa findings ni Maslow at sa findings ni Erik Erikson. Lalo na kay Erik Erikson, may stages of psychosocial development ang bata na dapat masurvive niya. Kasi kung hindi, magkakaroon siya ng Maging negative, problema. yes, magiging negative effect yun sa kanyang katauhan. Yeah. So let's go to Module 3. Eto na, dito natin malalaman ngayon, bakit ba kasi ganito tayo ngayon? Bakit ba kasi matigas ang ulo ng Pilipino? Bakit ganito ang Pilipino? Bakit ganito ang ating pag-uugali at ng ating kapwa, etc. So, ang history natin, pag-usapan natin mabuti. Kailan ba tayo kasi nagsimula ng history? Magmula doon sa panahon ni Rizal backwards, ano ang history meron tayo? Meron tayong Lakan, meron tayong mga Moro na siyang sinasabi nila na nauna dito bago dumating ang Kristyanismo. Okay? So, ano tayo before? Ano tayo before? Uncivilized. No? Ang tawag ng mga foreigners, uncivilized tayo noon. Bakit? Ano mga suot kasi ng mga Moro? Anong suot ng mga Igorot? Anong suot ng mga naunang Pilipino before? Talagang ibang-iba sa kasuotan ng Western when they arrive here. Di ba? So, nagpakilala sila sa atin, kailan? 15th century. Ito yung panahon na tinutuklas nila ang lahat ng solusyon sa problema ng bawat human being kasi ito yung panahon din na tinatawag nilang Age of Enlightenment. No? From 15th century onwards hanggang 18th century. Kasi hindi naman kasi naibibigay lahat ng Bible yung kahulugan ng sinasabi niya. No? Yung sinasabi ng bawat at tinago ang Bible sa tao nung panahon na namamayagpag ang simbahang Romano. Katago ang Biblia, naka-Latin, no? Ang pwede lang magbasa ay ang mga pari at obispo. Bawal basahin ng mga ordinaryong membro o Pilipino. Hanggang dito yan, bawal magbasa. Papatayin ka pag nakita ka nagbabasa ka ng Bible. Para maiwasan na mas maintindihan yan, sinalin yan sa Latin. At yung iba nakasalin sa Aramaic, mga language na hindi common sa masa. Okay? Teka, inom lang ako tubig. So, hanggang sa dumating ang isang Martin Luther. Narinig mo ba yan, si Martin Luther? Alam mo yung history ni Martin? Luther. Yes. Lumabas ang isang Martin Luther at gumawa ng manifesto. Pinagdidikit niya sa lahat ng pintuan ng bahay na ang kasalanan mo ay pwede mo patawad by faith. Hindi mo kailangan magbayad. Kasi ni-require ng simbahan ang mga tao noon na magbayad sa simbahan para mapatawad ng Diyos sa kanilang mga kasalanan. Talaga? Oo. Pero dahil ignorant ka, susunod ka kasi sila yung nasa authority, di ba? So, nagbayad ang tao noon. Hanggang sa marbasa ni Martin Luther sa Bible, by faith, your sins will be forgiven. By faith alone. Hindi mo kailangan magbayad. So, nalaman ng Roman Empire, yung kanyang ginawa, nalaman ng emperor, pinatawag siya, nilitis, at pinapabawi sa kanya yung kanyang sinabi. Pwede mo pa mapanood yun sa Netflix. Maganda panoorin niya. Hindi niya binawi. Ano yung title po? Ang title na to? I-chat ko sa'yo pag naalala ko. Sige. Yeah. Basta Roman Empire or Rome.
So hindi niya binawi yung statement niya. Hindi naman siya binitay dahil magiging malaking problema yan sa buong simbahan kapag siya ay binitay. Okay? Mm. So, inalis na lang siya bilang pare. At dahil daw, wala naman sa Bible na bawal mag-asawa ang mga pare, nag-asawa siya. Nagpamilya si Martin Luther. Okay? So, Mm. so magmula noon, ang naging advocacy niya ay maintindihan ng mga tao ang Biblia. Kaya sinalin niya ito sa German language para mas marami makaintindi kasi nga kontrolado ng gobyerno ang mga tao dahil sa kamangmangan, dahil sa pagiging ignorante sa Biblia, sa sinasabi ng Diyos. So sinalin niya yon, pinuhunanan niya, humingi ng tulong sa kaibigan para maparami yung Biblia na nakasalin sa German. At yung mga Germans ay in-encourage niya lahat na mag-aral. Mag-aral para hindi maging ignorante at maging sunod-sunuran na lang kung ano sabihin ng otoridad. So, that's part of our history. At doon nagsimula ang Protestants because Martin Luther protested to a Roman Catholic doctrine na hindi nakalagay daw sa Bible. Which is, for me, talaga naman di nakalagay. Okay? So, what else do we need to learn about our world history? 15th century backwards, atras tayo, nandito ang Paleolithic, Neolithic, Ancient Age. Pag nakita mo BC, that is before Christ. No? Before Christ. So, modern age, after Christ ito, kailan nangyari yung after Christ? Kasi ang birth of Jesus Christ, between 0 to 3. Between 0 to 3. Kasi ang years natin, from 5,000 years, o 3 million years nga, ang ano nila, pero yung ibang book sinasabi, 5,000 years lang. 5,000 years pa atras, ang bilang, hanggang sa bumalik sa 0, which is the time of the birth of Jesus Christ from between 0 to 3 BC. Okay? So makikita mo dito sa slides na sa medieval age, ancient age, 3000 BC to 476 after Christ, sumunod ang medieval age, sumunod ang modern age. Ito na yung period na bumagsak ang Western Roman Empire, no? 476 after Christ. BC. Yes. Sa modern age, ito na yung nagkakaroon na ng pag-aaral, nagkakaroon na maraming inventors, scientists, etc. Modern age ang tawag nila, no? Even the discovery of America by Columbus, even the French Revolution, which also happens in the 17th century, 1789. Okay? Ito na, forward na to sa atin. Yung 1492 where Columbus discovered America is the 14th century. In the 15th century, yun yung na-discover tayo ni Magellan. Okay? Now, ano-ano ang dala-dala ng mga taong ito na nagko-colonize? Why these kingdoms? Wala pang democracy noon, tandaan mo. Ang democracy noon ay ang unang nagka-idea kasi niyan, yung Athens, Greece, no? From Plato's idea. From Plato, hindi from Socrates, yung democracy. So, from Plato's idea, in-adopt siya ng Athens, Greece. Yun ang pinaka-modern na civilization at that time. Kasi nga, they are the thinkers. They always think of ways to improve their lives, to improve their system, to improve their government, and to improve their attitude. Okay? So sa Athens, Greece, I discovered na bawal bumoto ang mga babae during that time. Bawal sa kanila bumoto. So meron ng male superiority even during the earliest time. So nung mag-discover nila yung
yung concept of rights na pinopromote ni Socrates, yung karapatan pumili, karapatang maging masaya, karapatan ng tao na magdesisyon sa kanyang sarili. These are all Socratic philosophy na pinopromote niya sa mga kabataan. Kaya nagalit yung gobyerno sa kanya, bakit pinupulyot niya yung utak ng mga kabataan? Kasi nga these are empires, these are kingdoms na wala kang right to insist on what you know. Wala kang right to choose your leader. Wala kang right to choose your husband or wife. Alam mo ba ang gobyerno ang nagdi-dictate sa kanila kung sino ang mapapangasawa nila? Alam mo kung paano nila minamatch yung male and female? Paano ba? Isang malakas na lalaki sa isang malakas na babae. Hindi pwede magsama yung hindi pantay sa talino, sa lakas, sa galing. Pinagpa-partner nila yung kaparehong smart, kaparehong matalino, kaparehong mahusay, kaparehong mabilis, kaparehong maliksi. Pinagpa-partner nila yun. Alam mo kung bakit? They need to Bakit? because they need to produce another citizen na malakas din, na matalino rin, na maliksi din. Napag-aralan nila yun eh. Na powerful A plus powerful B equals to powerful C. Okay? Napag-aralan nila yan. Kaya nga, sa kanila rin nagsimula ang medicine eh, yung science eh. Di ba? Sa kanila rin nanggaling yan. So, wala kang choice na pumili ng mapapangasawa mo. Gobyerno magdi-dictate sa'yo. Ipapartner nila yan. Kasi, they always go to Olympics, no? Yung meron silang concept na bawat city sa Greece, naglalaban-laban. So, itong Athens, Greece, sila yung nag-develop ng concept na yan. So, ini-invite nila yung mga neighboring cities nila na mag-tournament, laban-laban sa iba-ibang larangan, palakasan. Kaya nga, sila yung nagsimula ng Olympics eh. Okay? So, itong mga tinuro sa atin ay galing sa kanino? Galing sa Spain. Na ang dala-dala ng Spain ay mga concepts, mga ideas, mga philosophy na natutunan nila before they became Spain. Ano ba sila before? They are part of the Roman Empire. Okay? Ito oh. In the beginning, there were kingdoms. Until now, may mga kingdoms pa rin naman eh. Today, ang gobyerno ng Thailand is a kingdom. Gobyerno ng Brunei is a kingdom. Gobyerno ng Kingdom of Saudi Arabia is a kingdom na may hari, no? It's from the word king with domain. King with dominion. Doon galing ang salitang yan. So, King with dominion. yes. In National Geographic site, sabi niya dito, a kingdom is a piece of land that is ruled by a king or a queen. So, it can be both also. May king, may queen. Ang kaibahan ng democracy sa kingdom, wala kang say sa kingdom. Ano sinabi ng hari, hindi ka subject sa iyong opinion, hindi ka subject sa wala kang right to oppose kung ano sinabi ng king. Sa democracy, you have all these rights. Rights to oppose, rights to protest, right to freedom, right to be happy, right to be free, lahat ng rights nandoon sa democracy. Okay? Diba? Sa kingdom, either the king or a queen, or both of them, hindi ka entitled sa iyong opinion, sa mga rights mo. Hindi uubra. Walang ganon. Kaya nga, hindi ka pa nililitis, may judgment ka na. Walang paglilitis sa kingdom. Pag mayroon mang paglilitis ka nakita, yan ay moro-moro o palabas lang. Pero meron ka ng hatol. Kaya tingnan mo si Jose Rizal, hiniring kunyari, pero may hatol na. Diba? Panood mo ba yung mga, ano ba yung history ni Rizal? Meron ng hati.
meron ng judgment even before ka elitist. Pakibasa mo ito, Katrina. Okay, a kingdom is a piece of land that is ruled by a king or queen. A kingdom is often called a monarchy, which means that one person, usually inheriting their position by birth or marriage, is the leader or head of state. Kingdoms are one of the earliest types of societies on earth, dating back thousands of years. There have been hundreds, if not thousands, of different kingdoms throughout history. Yan. Yan talaga ang model, original model ng gobyerno. May king and a queen. Mm-mm. Or both. Kaya lang, as we have seen in our history books, may mga kingdom na naging bad. Sobrang abuse na. Kaya nga si Socrates, yung unang-unang nagturo na may rights ang tao na mamili ng Oo. kanyang leader. May rights siya maging masaya. May rights siya mag-decide for himself. Kasi nga, dinidictate lahat ng gobyerno eh. Sunod-sunuran lang eh. Oo. Hmm. Eh si Plato, sunod ng sunod sa kanya, natuto kasi estudyante niya si Plato eh. Walang sinulat si Socrates. Ang nagsusulat lahat ay si Plato. Kaya recorded lahat ng kanyang ginagawa. Then, the world's earliest kingdoms developed thousands of years ago when leaders began conquering and controlling cities and settlements. Kasi alam mo ang way nila para mapakita nilang mas powerful sila sa other kings is to have more lands. Okay? Mhm. Kailangan nila na mas maraming lupa, mas marami. Yun ang sukatan eh. Yun ang sukatan na pagiging powerful king. Leader. Oo. Mas maraming lupa, mas maraming citizens, mas powerful yung hari. Okay? Mm-mm. Nasa dibdib din nila yun, naka-template din sa kanilang pagkatao yun. Na mag-conquer ng lands. Alam mo kung saan galing yung feeling na yun, yung naka-template sa human beings na mga na-appoint as king? Alam mo kung saan galing yun? Galing din yun sa bigay ng Diyos. So sa Genesis 1:26, you will read, let them have dominion. Let them have dominion. Naka-implant, naka-program yan sa pagkatao natin. Kaya even up to now, lahat ng bawat human being na nabubuhay, we always want to dominate something. Once we discovered our skills, our capacity, pag na-discover natin yan, we want to dominate it. Halimbawa, may na-discover kang masarap na recipe ng chicken, you want to dominate your community by having that kind of chicken na ikaw lang yung merong formula na masarap, na nagugustuhan ng tao. Yun yung tinatawag na dominion. Yan ang nararamdaman natin ngayon kasi hindi naman tayo pwede mag-dominate ng lupa sa ganitong sitwasyon natin, di ba? Although in the spirit of every human being, gusto rin natin magkaroon ng maraming lupa to have more power, di ba? To have more power sa ating community, sa ating kapitbahay, di ba? Mataas yung status natin kapag marami tayong lupa or yung standards natin mataas. Rulers of early kingdoms provided protection to their residents or subjects. In return, subjects paid taxes or services to the monarch. Kingdoms also had the power to create and enforce laws. The first kingdoms were established about 3000 BCE, before Christ's era, in Sumer, Sumerians and Egypt. Sumer was a kingdom that existed between the Tigris and Euphrates. Ito yung dalawang rivers na nakapalibot sa Garden of Eden. Kung naalala mo, although babasahin natin yung soon. Tigris and Euphrates, at meron pa dalawang rivers na dinidescribe sa Garden of Eden in modern Iraq. Mesopotamia ang unang dating pangalan ng Iraq. Okay? Kaya ito ang lumalabas na unang sibilisasyon ng tao, yung mga Sumerian. Why? Because dito naggaling ang unang male and female. Yan kasi unang lumabas. Diyan dumami ang tao. Pakalat yan, pa-forward. Hanggang sa makarating sa Middle East. Okay? So our kingdom governments colonize
Yung etymology niya from the word king, who has dominion or lands ruled by a king. That's the only way Mm. they can show that they are the most They're powerful powerful. king on earth. Okay? Now, the greatest kingdom among them all is the Roman Empire. Bakit? Sila yung mas maraming colonized na land. Sila yung mas maraming army. Sila yung pinakamagaling sa digmaan. Ang utak nila ay laging about conquering nations. So, kung military pag-uusapan, they are the greatest in the world because ang dami nilang natatalong mga armies ng ibang bansa. So, pag natalo nila yung army, sa kanila na yung bansa. Sakop na nila yun. Kontrolado na nila yun. And they invaded Greece. When they invaded Greece, they destroyed everything because kailangan magmukhang Rome yung lugar. Ganun sila. Kapag sasakupin nila ang isang bansa, kailangan magmukha siyang katulad ng nasa headquarters. Katulad ng nasa Italy. So kung ano itsura ng Rome sa Italy, yun din dapat ang itsura ng bawat bansang sinasakop nila. So when they conquered Greece, yung mga taong ito na nakikita mo, si Socrates, si Plato, si Aristotle, ay nag-iwan na ng mga libro. Napunta na sa books lahat yan. Kasi they lived many years before they were conquered by the Roman Empire. So naka-books na yung lahat ng kanilang mga thoughts, yung lahat ng kanilang mga philosophy, lahat ng kanilang mga ideas about the system, the government, the human beings, the rights of the people, etc. Naka-libro na yan. So when they destroyed everything in Greece, they preserved the library. Lahat giniba nila except for the library. Kasi nagulat sila eh, aba, meron pala mga ganito, no? Kasi ang alam lang nila, army, military, pagpapalakas ng katawan, no? Yun lang ang nasa utak nila. When they invaded Greece, nagulat sila sa mga natuklasan nila sa mga books ni Plato, books ni Socrates, book ni Aristotle. Kaya dyan sila nagka-idea tungkol sa mga gods. Yung mga mini gods, no? Small G-O-D-S. Yan sila nagka-idea na may mga gods pala, gods of God like Apollo, Zeus, Venus, Mercury, etc. Yung mga Greek mythology, Greek gods. Greek goddess and goddesses, gods and goddesses, sa kanila yan galing. Kaya doon nagkaroon ng idea ang mga Roman soldiers and the empire itself tungkol sa mga gods. Kaya naging pagan din ang mga Romans eh. Naging pagan. Alam mo yung pagan? Hindi po. Anything who worship a thing. Anything that worship a stone or mga gawa ng kamay ng tao. Okay? Basta wino-worship mo yon. Basta wino-worship mo, sinasamba mo, yung mga bato na gawa ng tao, ang tawag dyan ay paganism. Pag sinasamba mo, niluluhuran mo, paganism ang tawag dyan. Kaya nga, dala-dala ng simbahan yan dito sa atin sa Pilipinas. Okay? Oo nga. Yan. So, ayon sa tatlong ito, ang mga ideas nila, yung code of conduct, yung ethics, sa kanila galing yan. Proving ideas through reason, slavery is necessary, sabi ni Aristotle, kailangan may slavery pa rin. Kasi mga mayayamang pamilya ito eh, na hindi maghuhugas ng plato, hindi maglalaba. 'Di ba? Ikaw ba naman mayaman ka, maghuhugas ka ng plato or maglalaba ka? Or ikaw mismo magtitimpla ng kape mo. Kaya sabi ni Aristotle, slavery is necessary. Oo, mga mayayamang tao ito eh. And also demokrata, power of the people, galing sa kanila yan. No? Naging practice yan sa Athens. Nabibigyan ng choice yung mga tao to decide. Charismatic ang tawag nila sa taong napakagaling magsalita, napakagaling
mambola ng tao, yung bang attracted yung tao sa pakikinig sa kanya, ang tawag diyan charisma. So kapag daw yung tao ganyan, may qualities ng pagiging charismatic, yan ay born leader. Kasama diyan yung pagkakaroon ng kasama diyan yung pagkakaroon ng blue eyes, matangkad, pointed nose, at puti. Okay? Kailangan puti ka. Kailangan blue eyes ka. Kailangan magaling ka magsalita. Yan ay born leader, gifted by the gods. Okay? Kaya magmula diyan sa idea na yan, na simula ang slavery. Dahil mga puti lang daw, sabi nila, no, sa mga books na natuklasan nila dito sa Greek philosophers, mga puti lang daw ang gifted by the gods, at yung mga black people, basta pag hindi ka white, ikaw ay slave for them. Racism. Okay? Mga puti lang ang gifted by the gods. Saan galing yung idea na yan? Galing yan dito sa tatlong to, whom they called charismatic. It's a Greek word, no? Charisma is a Greek word because you attract people. Because you have charisma. Born leader ka. Okay? Gifted by the gods. Sinong gods? Yung mga Greek gods nila. Sa kanila rin galing yung politics or yung politics. Politician. No? Yung mahilig makapag sa mga tao, makapaghalubilo at gustong mamuno, no? They call it politics or politics. Now, when they conquered Greece, ito yung mga naging contribution pa sa ating society, sa ating mundo. Language, government, medicine, ano pa ba to? Science, architecture, philosophy. Yan ang contribution ng Greek sa mundo. Dala-dala yan ng Romans when they conquered Greece kasi nga piniserve nila yung mga books. Now, ang Roman Empire ay na-divide into 10 nations. Basahin mo nga. Rome divided into 10 nations. Alemanni, Saxons, Alemani, mga Germans. Alemanni, Anglo-Saxons, Saxons, Burgundians, mga English. Lombards, Suevi, France, Visigoths, Heruli, Yes. Vandals, and Ostrogoths. Yan. Na-divide ang Rome hindi dahil natalo sila sa gera. Alam mo kung paano sila na-divide? Paano sila naghati-hati? Dahil sa immorality. Because of immorality. Oo. Sinira sila mismo sa loob ng kanilang mga samahan, sa loob ng kanilang empire, ng kanilang kaharian. Sinira sila mismo. They were destroyed inside because of their loins. Nasa Bible lahat yun eh. Pati yung malaking rock na gumugulong na sinagasaan yung paa ng isang malaking estatwa. Yan yung malaking estatwa na yan, sinasabi sa Daniel, sa Book of Daniel, yan yung Roman Empire. Na sinagasaan ng isang malaking bato na gumugulong, yung pala, yung bato ay yung Kingdom of God na humiwalay sa Roman Empire, na talagang sumira sa Roman Empire at nahati. Naging 10 nations. Now, which of these nations sa listahan ang nakarating sa ating bansa? Which of these? Sumakop sa atin. Spanish? Number 7, Spanish. Nakarating dito yan, di ba? 1521, na-discover daw tayo ni Magellan. So, pinakilala ang religion. Pinakilala sa atin ang Kristyanismo. Okay? So, diyan nagsimula ang ating history. Okay? Kaya nga, sa pag-aaral ko ng philosophy, dahil wala tayong Lao Tzu, wala tayong Confucius, wala tayong Buddha, naiwan tayong walang philosopher at walang idea ang Pilipino kung paano paunlarin ang buhay. Naunahan tayo, naunahan sila ng Spanish.
Nakalalay religion sa atin. Di ba? Mhm. So, yan ang unang-unang mga ideas na pumasok sa ating mga ninuno. Yung tungkol sa simbahang dala-dala ng mga Spanish. Okay? Pero ang totoong intensyon ay sakupin ang ating bansa. Hindi para lang magpakilala ng religion. Okay? Ang totoong intensyon nila, ayon sa objective ni Magellan, is to conquer lands para sa kaharian ni King Philip at ni Queen Sophia. Okay? Gusto niya magregalo ng lupa sa kaharian ng Spain para mas lumawak ang kanilang power. At hindi lang Philippines ang nasakop ng Spain. Lahat ng bansa na makikita mo nagsasalita ng Spanish, yan ay sinakop dati ng Spain. Okay? So, para maging successful ang pananakop ng isang bansa, kailangan i-maintain nila ang ignorance ng mga tao. Okay? That's the key to every conqueror na maging successful sila sa pag-maintain ng ignorance ng mga tao. Kaya ang Pilipino, mga ninuno natin, sunod lang ang sunod. Kung ano sabihin ng simbahan, ano sabihin nila, Wala namang alam kasi. kaya nga, di Kumbaga, ba? oo. Mm, Wala pa tayong edukasyon ng panahon na to. At mm. bawal din magbasa ang mga Pilipino ng Biblia, kundi papatayin din. Bibitayin. Mm. Bawal. Oh. Kaya alam na natin what happened after. Di ba? 15th century, 16th century, anong story natin? Wala. 17th century, anong history natin? Wala. Puro sila, di ba? Mm. Puro tungkol sa ginagawa ng mga Espanyol sa atin, ang ating history from 15th century hanggang 18th century. Kailan lumabas si Dr. Jose Rizal? 18th century. Di ba? Mm. Kung hindi pa siya nagpakalat ng El Filibusterismo at Noli Me Tangere, ay hindi malalaman ng mga Pilipino na tayo ay pinagsasamantalahan, ginagawang alipin, ginagawang sunod-sunuran ng kaharian ng Espanya. Alam mo kung bakit? Kung bakit ang lakas ng loob ni Jose Rizal magsalita ng ganyan? Oo. Kasi nag-aral yan sa Madrid. Nag-aral yan sa Espanya. Mayaman ang pamilya ni Rizal. At habang nag-aaral siya, nagbabasa rin siya ng Biblia. Kaya sobrang lawak ng naging pag-aaral niya ni Rizal until ma-discover niya na meron palang sinasabi sa Biblia na merong ang mga tao ay may born rights, no? Tayo ay pinanganak na merong karapatan para mamili. Kagaya ng sinasabi ni Socrates, natuklasan lahat ni Rizal yan. Na pag nag-colonize ka ng isang bansa, dapat mayaman din yung bansang sinasakop mo. Kung anong itsura ng kung anong headquarters mo, gano'ng kayaman yung headquarters mo, gano'n din dapat kayaman yung bansang sinasakop mo. Kasi extension ng kingdom mo yan eh. Kaya nakita ni Rizal na napakayaman ng Madrid sa Spain. At yung Pilipinas, sorry state. Sabi niya, napaka-sorry state. Pinagkakaitan tayo ng mga tamang edukasyon para umunlad. Hindi nila tayo tinuturuan gumamit ng makinarya. Hindi nila tayo tinuturuan magtanim ng palay para bumilis yung ani. Alam mo kung saan mo mababasa yan, yung sinasabi ni Rizal na yan? Alam mo kung saan mo mababasa? Oo, saan po? Meron siyang ginawang article na ang title ay, search natin. Ito na yung last slide natin. Lalampasan ko lang. Results. Merong siyang term na ginamit doon.
I-type mo sa Google mo yung Sige po. type mo sa Google mo yung Rizal's philosophy. Rizal's philosophy. Kaya nga, tinuturing ko halos si Rizal na unang philosopher natin eh. Na kagaya nila Socrates, Socrates, Aristotle, and Plato. Plato. Oo nga. Kasi siya yung bumuhay sa utak ng mga Pilipino para mag-alsa. Para Mm. itigil yung pananakop sa atin, gawin tayong malaya at hindi sunod-sunuran lang. Yan ang pinaglaban talaga ni Rizal. Kasi sunod-sunuran lang tayo kung anong sabihin nila eh. Pag hindi ka sumunod, papahirapan ka, papatayin ka. Kaya nga may intramuros eh. Silipin mo yung intramuros, yung mga kwarto sa ilalim. Doon kinukulong yung mga Pilipinong hindi sumusunod. Kasi gusto nga nila, sunod ka lang, wala kang reklamo. Kung ano pinagagawa nila, ganun lang. Sunod ka lang. Ethical philosophy. I forgot the term. There is lang dali na lang matapos na tayo. Article na lang makita ko. Yeah, sa college mo, siyempre may Rizal subject ka, Katrina. Nung college po? Oo. Meron ka Rizal subject? Wala po. Wala? Hindi ni-require sa course mo? Hindi. Ay, ganon. Hina ako nga sa history eh. Ganon. Kaya maganda na na-orient mo ako, sir. Talaga. Ano to eh, ang tawag dito? Batas na isama yung Rizal subject sa college. Batas yan. Kaya nagulat ako bakit hindi kasama sa subject mo. Almost all the subject eh. Kasama to sa sa basic subject. Nakalimutan ko na yung sinulat niya na yun. Parang kagaya ng ginawa ni Martin Luther, na nagpakalat siya ng article para magising ang mga Pilipino kung ano yung ginagawa sa atin ng mga Spanish na pagpapahirap. Kaya wala silang masyadong dinevelop sa bansa natin eh. Doon lalong nagalit si Rizal. Na supposed to be, pupuhunanan ng Spain government yung pagpapaunlad ng Pilipinas by raising more infrastructure, mas maraming tulay, mas maraming parang mas mabilis yung trading ng mga goods. Wala silang ganung infrastructure or development na ginawa sa ating bansa. Ang naging focus lang nila is to treat us all as slaves. As Indios hanggang ngayon. Yan ang description nila sa atin. Napanood mo yung Gombursa? Pinapanood pala. Oo. Makikita mo dun sa Gombursa na kahit na sila ay pari ng simbahan, hindi sila tinuturing na citizen ng Espanya. Supposed to be pag colonized country ka, ang citizens dito, subject ang tawag nila, ay supposed to be Spanish na rin. Colonial tayo eh. Colonial tayo eh. Pero hindi tayo ginawang Spanish.
na kahit yung mga pari na under ng simbahan ay hindi nila ginawang Spanish citizen. Kaya litong-lito si Kumbursa kung ano ba sila talaga. Kaya kaya Mm. kaya naging advocacy din nila yung gisingin ang mga Pilipino sa maling ginagawa ng Espanya against sa Bible. Okay? So, Okay po. anong time na tayo? Time check is 10:05. Uy, 10-5. sakto. Sa isang oras. I hope marami tayong napag-usapan na philosophy, history, at religion na magpapabukas sa isip natin. Oo Okay? nga. So, anong comment mo sa ating class today? Ano, ang dami kong natutunan on history. Isa yan sa pinakamahina din ako Mm-mm. yung subject na yan. Pero maganda sir na naisama sa lesson natin para at least malaman natin kung yung about marriage, saan ba talaga nagsimula? Ano ba yung philosophy, Yes. yung mga philosophers din na may influence Mm-mm. sa kung ano man yung ginagawa na natin ngayon. Yes. Kasi diyan galing ang lahat ng pagdedesisyon ng Pilipino na napasalin-salin. Oo nga. Napasalin-salin yan eh. Kaya nga yung piyesta hanggang ngayon, hindi maalis-alis eh. Di ba? Mm. Ano ba kabutihan Oo. ginagawa ng piyesta? Di ba? Ano lang, enjoyment. Umuunlad ba buhay ng pamilya, nagse-celebrate ng piyesta? Hindi naman eh. Wala. Hindi Oo, naman. hindi naman eh. Oo. Tapos na-realize ko lang din, Mm, dahil yun nga, yung lalaki yung foundation of the family. mm. Siguro kailangan ng efforts ngayon na palakasin talaga yung mga kalalakihan, hindi puro mga kababaihan. Yes, Yung, yes. realization ko lang ngayon kasi dito sa amin, Mm, mas ini-empower yung mga babae. babae. Oo. Babae kasi nga, weaker sex, yun yung parang may gender inequality na Yes, mas malakas yung lalaki over babae. Pero yes. sa sessions po natin, sa lessons natin, I mean, na-realize ko lang na kailangan mas palakasin yung mga lalaki. Di ba? Wrong idea. Oo. Wrong idea ang ginagawa natin ngayon. Mm. Diba? Napakamaling idea na mag-invest sa babae. Tapos gagawin mong breadwinner yung babae. Ang dali-dali nyo magkasakit kapag na-stress. Di ba? Hindi design ang katawan ng babae to handle stress. Ewan ko kung naintindihan ng mga mambabatas natin yan. Science yan eh. It was already discovered. Matibay ang buto ng lalaki. Bakit? Bakit mas matibay? For a purpose. Anong reason? Gagawin provider yan ng Diyos. Diba? O anong purpose naman ng mga babae? To be a helper to the man. Ano man yung pwedeng pangangailangan ng lalaki sa babae sa tatakbo. Kaya nga helper. And helper, kasama dyan yung pagtakbo pag napupuno na yung sperm, kanino sa tatakbo? Di sa asawa. Oh. Oh. Pag nagipit si lalaki, kanino sa tatakbo? Di sa babae, sa asawang babae na maraming iniipon na sinusolo lang yung pera niya. Di ba? Na ang pera daw niya, pera lang niya. Pag pera ng husband, pera din niyo. Pero, Oh, yan ang nakita namin sa pag-aaral na napaka purposeful na reason kung bakit helper ang tawag sa babae. Help, no? Help para sa lalaki 'yun. I need help. I need help. So, natuturo ba yan sa ating gobyerno? Hindi naman eh. Kaya nasa gitna tayo ngayon ng mga maling idea, mga maling philosophy about life, about marriage, about family, about relationship. Na pinag-aralan na ng maraming taon na lumipas. Pinag-aralan na. Kaya nga tinawag na enlightened, no?
the age of enlightenment because na-enlighten na yung tao. Tama nga yung sinasabi ng Biblia. Tama pala yung sinasabi tungkol sa marriage. Napag-aralan na eh. Wala tayong excuse, sa totoo lang. Kaya sa dami ng ng problema natin, ito naging advocacy namin. We need better ideas. Oh. Oo. Kaya nga naalala mo sabi ni Einstein, if the problem was created within the level of the human being, the solution can only be found beyond the wisdom of the human being. Grabe, no? Galing, di ba? Oo. Let's have better ideas in performing our functions in the government. This is our objective, na kahit na may mga existing laws, may mga nakasulat ng mga guidelines na gagawin natin, wag lang tayong basta sunod ng sunod. Ha? Oo. Pag-aralan din. Oo, isip-isip din pag may time. Ha? Oo, kasi yung pag-execute mo naman ng policy ng gobyerno, yung pag-execute mo ng policy, as long as maganda yung intention mo, wala ka namang binabiolate ng law. Di ba? Oo. Gagamitan mo lang ng better ideas yung iyong performance of duty. Di ba? Alam ba, mayroong couple sa harapan mo, nag-aaway. Oh. Ano ang mentality mo dapat? Preserve the wife or preserve the marriage? Preserve the marriage. Di ba? Yun ang dapat na focus natin. Pag nag-aaway sila, hindi yung Sige. nadamay ka Hiwalayan na. mo na. Oo, kasi lagi mo man sinasaktan yung asawa mo, sir. Lumayo ka na lang ng bahay. Di ba? Makukulong ka. Ganyan. Oo. Pwede naman sabihin yan, yung mga protection na pwedeng mabigay sa babae. Pero still, yung objective mo is to preserve the marriage. Yes, yun ang dapat na mentality ng bawat counselor about LGU. Opo. Ganyan dapat. Kailangan, yan pa rin ang problema natin up to now. No? Yung sunod lang tayo ng sunod sa Western. Oo nga. Kaya nga mini-maintain Hanggang nila. ngayon. Oo. Kaya mini-maintain nila na maging ignorante tayo para sunod lang tayo ng sunod. Lagi tayong dependent sa kanila. O, sinabihan tayo, pumirma tayo sa United Nations, gawa kayo ng batas na magpuprotekta sa mga babae, o di pirma naman tayo doon. O, pag uwi ng mga mambabatas natin, gagawa sila ng vows law. O, gawa din kayo ng batas, di ba? Pumirma tayo doon sa Magna Carta of Women eh. O, sabi ng United Nations, Philippines, gawa din kayo ng batas na magpuprotekta sa equality ng male and female. O, di gumawa tayo ng gender equality law. Galing yun doon eh. Nag-commit tayo eh. Pumirma tayo doon sa convention on the yung CEDAW, Convention on the Elimination of Domestic Discrimination, di ba? Yung CEDAW, nakapirma tayo doon. Kaya sunod lang tayo ng sunod. The same problem that we have. Until now, even from the beginning of Rizal's time. Yan pa rin ang ating problema because hindi tayo nagko-conduct ng sarili nating pag-aaral. Hindi tayo nagko-conduct ng sarili nating research sa gobyerno. Okay? Opo. So, that ends our session today. I hope you learn a lot. Yes po, sir. Thank you so much. Thank you din sa iyong pakikinig, sa iyong participation. Nako, parang nakikita ko na yung future ng anong city mo? Masbate? Masbate City po. Yeah, parang nakikita ko na yung magandang future ng Masbate City dahil sa iyo. Ha, amen. Okay. Okay, hindi natin alam, baka balang araw, di ba? Tumakbo ka sa politika. Oh, Ay! maging mayora ka sa dami ng magagaling na ideas na natutunan mo ngayon. Ha? Okay? Apo, sir. Thank you. Thank you din and mabuting Sunday. Have a very great Sunday. Have a blessed Sunday. Yes See you po. in- Same to you po. Yeah. Thank you. Bye. See you next Bye-bye. Sunday. Bye. Okay po.